DJ na mag-raid sa bahay ni Tatay Digong, mga partners. So, ang playbook manggod, ano ba Bisaya? Yes. Ang playbook kasi ngayon sa administrasyon, kung naalala ninyo yung KOGC SEEDS, yun din ang ginagawa nila ngayon sa pamamahay sa ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Actually, sa experience namin, talagang medyo traumatized. Natutruma ka dahil ang lahat ng pupunta doon naka-full gear. Kung ikaw, Pilipino, na normal citizen, talagang kakabahan ka at hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Lalaban ka ba? Kasi ang advice, huwag tayong lalaban. Sabi ni Tatay Digong, pati yung nangyari sa KOGC, sabi ni Tatay Digong at ni Pastor Kibuloy, huwag tayong lalaban kasi once na lalaban ang mga Pilipino, yon ang kanilang dahilan na magkaroon ng martial law at sila ay manatili sa kapangyarihan. At lalo na ngayon kasi malapit na ang midterm election. So, ginulo nila ang Davao, ginulo nila ang Duterte family kasi pag lalaban ang mga taga Davao, kasi matapang yung taga Davao mga Bisaya, so isog. Ibig sabihin, pag magkaroon ng duguan, so mag-declare na naman sila ng martial law. So, wala na naman eleksyon. So ang mangyari, maghirap na naman ang Pilipinas, tayo at mga mahal natin sa buhay kasi tuloy-tuloy ang korupsyon, ang kriminalidad at tuloy-tuloy ang mga drugs na bumabaha na ngayon sa ating bansang Pilipinas. So wala tayong ibang weapon ngayon kundi dalangin. Okay lang ba sa inyo na magkaisa tayo sa dalangin? Yes. So kahit nung nandun kami sa KOGC SEEDS, talagang wala kami ibang magawa kundi itaas yung kamay at titingin sa taas kasi pag tingin mo sa kaliwat kanan, mga naka-uniforme at nakabaril, lalaban ka, wala ka rin magawa. Sakasuhan ka pa, ikukulong ka pa. So may mga tear gas pa silang dala. So yun talagang nangyari doon kung nakita nyo yung mga live sa SMNI, yun ang nangyari. So yun din ang kanilang playbook ngayon sa ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Di sila titigil kahit si tatay nandito na kasama natin ngayon. At nandun yung pamilya. Ngayon, balak na naman nilang magtanim. Tanim, ebidensya, tanim kaso na naman kasi nga nasa listahan na si BP sa ICC. Nadalhin na naman dito sa The Hague. So tayo na nagmamahal sa ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, actually siya ang unang nagmahal sa atin. Kaya ginawa niya ang kanyang part. So anong ginawa ng kalaban na walang pakialam sa ating bansa, walang pakialam sa ating mga Pilipino. Actually, yung mga nasa administrasyon ngayon, hindi talaga pupunta sa ground para tingnan yung buhay ng mga Pilipino. Pero si Tatay Digong at yung pamilyang Duterte at ang kanyang leadership, mga partners, saksi kami sa SMNI na talagang pupunta yan sa ground. Pag mayroong namatay na sundalo, pag mayroong nagbagyo, baha, si Tatay Digong nandoon na. Alam natin yon. So kaya yung puso natin umiiyak, bakit nandito si Tatay sa The Hague? Bakit nililitis ng mga banyaga, kinidnap, illegal, at hanggang ngayon nandito pa. Actually 50 days na si Tatay ngayon, nandito sa The Hague. Medyo nakakaiyak, pero yun nga ang tanong natin sa kanyang abogado, tanong din natin sa ICC at sa gobyerno, bakit hindi pa pauwiin si Tatay at bakit wala pang aksyon. So kung hindi man tayo pinapakinggan ng gobyerno ngayon, hindi man tayo pinapakinggan ng ICC, so alam natin na pakikinggan tayo ng ating buhay na Diyos. So pag buo ang ating pananampalataya, buo ang ating dalangin, magkaiba man ang ating reliyon, denominasyon, pero mayroon lang tayong isang Diyos na pinaglilingkuran, na siyang gumawa sa atin at siya ang magbigay ng kasagutan sa ating mga dalangin. Okay lang ba sa inyo mga kababayan? So kahit kunti lang tayo ngayon, pero biblical yan. Sinabi niya, 2 or 3 gathered in His name, He is in the midst of us. So tayo, nagkakaisa sa ating pananampalataya na 2 o 3 o more than 3 tayo, siya ay nasa ating kalagitnaan ngayon. At habang tayo ay dumudulog sa kanyang presensya ngayon at kakatukin natin ang kanyang trono, alam natin na bawat lalabas sa ating bibig o hindi man lalabas sa ating bibig kung nasa ating puso't isipan ng mga dalangin, ito ay kanyang sasagutin. So, sinabi niya, according to your faith, it shall be done. So ang tanong, naniniwala ba kayo na magkaroon ng kapayapaan sa Davao at makauwi si Tatay Digong?
Yes. Kung yun ang ating pananampalataya at nagkakaisa tayo ngayon, kahit hindi pa tayo nag-umpisa sa ating dalangin, yun ay binigyan na niya ng kasagutan, mga partners, mga kapatid, mga kababayan. So bilang sign sa ating pagkakaisa, taas natin ang ating kanang kamay para sa ating mga dalangin. Dakilang Ama na mapagpalat makapangyarihan sa lahat, ang aming Panginoong Kristo na may likha ng lahat ng bagay, lubos po ang aming pagpapasalamat sa hapong ito, sa inyong dakilang pag-ibig, sa inyong dakilang presensya, sa inyong kapangyarihan at kabutihan na pinagkaloob po ninyo sa aming mga buhay. Una, sa good health and physical strength, sa proteksyon, na kami po ay pumunta dito araw-araw sa Duterte Park, sa Duterte Forest, upang ipakita sa aming mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang aming taos-pusong suporta at ang aming moral support, sapagkat wala po kaming ibang magagawa kundi ang dalangin at suporta na magbibigay sa kanila ng kalakasan at magbibigay sa kanilang comfort upang makita po nila na mahal po sila ng sambayanang Pilipino at sa mga iba't ibang lahi na naniniwala po sa pamilyang Duterte, higit sa lahat sa aming mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Salamat po Diyos sa mga pagpapalang material, financial, spiritual blessings. Patuloy po niyong pinagkaloob sa lahat ng mga Pilipinong nagkakaisa na sumusuporta sa aming mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, bilang mga Pilipino, lumalapit po kami ngayon sa inyong trono, sa inyong presensya at kumakatok sa inyong pong trono, Panginoon, na dalangin po namin, una sa lahat, ang aming mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam po namin na 50 days na po si Tatay Digong dito sa Dahig. Dalangin po namin na ang good health pagkaloob niyo po sa kanya, sapagkat alam namin na siya may edad na, ngunit ang kalakasan sa physical, ang kalakasan sa spiritual, at ang pagpapala, pagkaloob po niyo sa kanya, Panginoon, na gamitin po ninyo ang mga tao sa loob ng kanyang kinalalagyan ngayon na mag-alaga sa kanya at magbibigay proteksyon sa kanya. Higit sa lahat, ang inyong pong mga anghel, padala po ninyo sa kanyang kinaroroonan upang magbigay proteksyon sa aming mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At sa sitwasyon po ngayon, sa kanyang pamamahay sa Davao City, na mayroon pong plano ang mga PNP at ang administrasyon ngayon na i-raid po ang kanyang pamamahay. Hindi namin alam kung ano ang kanilang gagawin. At alam po namin na ito ay mga political persecution at mga masamang balak para pabagsakin ang pamilyang Duterte at pabagsakin ang kanilang leadership, na ito po ay minamahal naming mga Pilipino, sapagkat ginagawa po ng pamilyang Duterte ang ikabubuti sa aming bansa at ang kinabukasan sa bawat isa sa amin bilang mga Pilipino na nagmamahal sa aming bansa. Dalangin namin, Panginoon, padala po ninyo sa Davao City sa pamamahay ni Tatay Digong ang angel of blessings, angel of protection, angel of victories, na wala pong mga masasamang mangyayari sa kanyang pamilya at sa mga Pilipino, sa mga tao sa Davao na sumusuporta kay Tatay Digong, na magkaroon po sila ng espiritu ng pagpapakumbaba at hindi po lalaban, hindi gagawa ng kasamaan, at patuloy po ang kanilang bunga sa espiritu na magbibigay ng proteksyon sa kanila at hindi po magkaroon ng duguan ng mga pangyayari, na ito po ang playbook ng administrasyon upang sila'y makapag-declare ng martial law at walang eleksyon upang sila'y manatili sa kapangyarihan. Ngunit alam namin, Panginoon, na ang mga masamang balak ng kadiliman ay hindi po magtatagumpay, sapagkat nagkakaisa po kaming mga Pilipino upang naghahangad ng kabutihan at kapayapaan para sa aming bansa. At alam namin na kayo po ang aming kakampi. Hindi man namin kakampi ang administrasyon ngayon, hindi man namin kakampi ang kadiliman ngayon, ngunit mayroon kaming kakampi na mas makapangyarihan sa kanila, na kayo po ang aming tinatawag sa mga oras na ito. Ang angel of blessings, angel of protection, ipadala po ninyo sa mga Pilipino, sa mga kababayan namin sa Davao City, at ganun din po sa aming lahat na nandito ngayon, na nagkakaisa sa aming mga dalangin. Wala man kami doon physically, ngunit ang aming pagkakaisang dalangin ay dinggin po ninyo, Panginoon, upang magkaroon ng kapayapaan ang aming bansa. Dalangin namin ang matiwasay na eleksyon at ang PDP ay makaupo sa Senado, at ang mga totoong leader na nagmamahal sa aming bansa ay sila po ang makakaupo at mamamahala sa gobyerno sa aming bansa sa mga panahong ito. Dalangin namin ang mga
nasa administrasyon ngayon, ang mga gustong manatili sa kapangyarihan, ngunit wala namang balak na ayusin ang Pilipinas. Panginoon, bigyan niyo po sila ng kaliwanagan. Kung hindi man sila magbago, kinakatok namin ang iyong trono ngayon. Kayo po ang Diyos na makapangyarihan at magbibigay ng judgment sa mga taong gumagawa ng kasamaan. At ang hustisya ay lalabas sa lalong madaling panahon mula sa inyo, ay ibababa po ninyo sa bansang Pilipinas, sa pamilyang Duterte at sa mga Pilipinong nagmamahal po sa inyo at nagmamahal sa aming bansa. Ang hustisya ay makakamit namin, Panginoon. Dalangin namin ang lahat ng mga botante ay magkaroon po ng conviction na hindi nila titingnan kung sino ang magaling, sino ang sikat, kundi ang titingnan po nila kung sino ang nagmamahal sa aming bansa, katulad ni Tatay Digong, kung sino ang mayroong patriotism sa bansang Pilipinas. Yun po ang kanilang pipiliin gamit ang kanilang freedom of choice pagdating ng midterm election 2025. At ang bawat isa sa amin nandito ngayon, pagpalain po ninyo ang aming mga mahal sa buhay sa Pilipinas, pagpalain po ninyo ang bawat isang narito ngayon, maging pagkain na sa aming harapan, pinagbibigay ng kalakasan sa aming physical na pangangatawan upang kami ay patuloy na makapigbigay ng suporta sa aming mahal na dating Pangulong Rodrigo Duterte at makapagtrabaho para sa aming mga pamilya. Salamat po Diyos, at kami po ay nagkakaisa at buo ang aming pananampalataya na bago po kami maghiwa-hiwalay sa lugar na ito ay magkaroon ng kasagutan ang lahat ng aming mga dalangin sa oras na ito. Binabalik namin sa inyong kapurihan, pasasalamat sa inyong dakilang pangalan, aming Ama, aming Panginoon Kristo na may likha ng lahat ng bagay. Everybody say Amen! Amen! Mabuhay si Tatay Digong! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Thank you mga kapartners, mga kababay. Thank you sir. Thank you, sir. Nakatubig ko sa imo. That's how soothing it is. Sabi nila dito, ang mga ibon na nagpwede manimik din. Oo. Lumipat. Tinuod ang to. Bago kain, magdasal talaga lagi. Upo. Aray ko, pagod na nga ako. Wow! Buti may dalang upuan.